Hello guys and welcome to Herald of Grace Apologetics. My name is Jordan at ngayon po ay meron tayong i-review na video galing kay Joey Teves. And very alarming itong video na ito, I'm telling you. Kasi sa video na ito meron siyang, of course, siya ay nag-exercise ng gift of healing daw. And isa sa mga bisita niya doon sa kanyang ministry daw ay isang tao na medyo lumalaki yung tiyan at lumalabas yung puso dahil sa kalakihan, lumalaki na tiyan. And then, of course, tinry niyang pagalingin yon dahil kailangan niyang ipakita na meron nga siyang kapangyarihan or gift or power to heal. And dahil nga hindi ito gumagaling at hindi naman talaga lumiliit, sa video na yon makikita natin na parang mina-mind condition nila yung isang may sakit na o lumiliit na. And hindi naman talaga nagkakaroon ng progress. After that event, dahil walang nangyari at hindi gumaling yung tao, nagka-cast siya ng curse doon sa mga bashers niya. Siguro naka-live yun, I don't know. Pero I will be reacting to a very short clip na kung saan nagka-cast siya ng curse doon sa mga taong nang babash sa kanya dahil nga hindi niya na-perform yung healing. At ang curse na kinakas niya is sa lahat ng bashers niya daw, totoo daw yung ginagawa niya at lilipat daw yung sakit. Okay? Kapag patuloy silang mambabash kay Joey Teves, yung sakit daw at hindi sila magre-repent, yung sakit daw ng tao na yun ay lilipat doon sa mga bashers. I don't think na ito ay tinuturo ng Bible. So, panoorin natin yung video. Nakita natin, no, nasaktan talaga yung tao. Umaray talaga siya nung tinapik ni Joey Teves. And again, hindi ito maganda para sa kalusugan niya. Nag-post ako dito sa page na ito na kung kayo may sakit, hindi kayo sa mga ganitong tao lumalapit. Ang totoong Christian at totoong pastor ay hindi anti-science. In fact, ang totoong Kristiyano ay nagre-rely sa science, medical specialist para sa pagtuklas kung ano ang totoong nararamdaman nila dahil isa sa mga inordain ng Diyos ay ang siyensya. Ang Diyos ultimately ang nagmamay-ari ng siyensya. Siya ang nagtatag ng uniformity of nature. That's the reason why we are able to do scientific methodologies, so on and so forth. So ang totoong Kristiyano hindi anti-science. I-refer kayo sa totoong medical specialist sa mga ganitong klaseng mga pagkakataon. Hindi tayo dapat dumalapit sa mga katulad ng mga nagke-claim na sila daw ay faith healers or merong gift sa paggagamot. Gamay na gyud, gamay na. Yes, good gamay. So, ni gamay na gyud, ibig sabihin sa Bisaya, ibig sabihin sa Tagalog, so that's a Cebuano language or Bisaya. Ibig sabihin, lumiliit na daw. Of course, humihinga yung tao. Ibig sabihin noon, may inhale, may exhale. Pero as far as my observation is concerned, hindi talaga lumiliit. Kayo, napapanood niyo ito. Gamay na, gamay na. Sinasabi niya lang yon para makondisyon yung tao or yung patient na the gift of healing daw ni Joey Teves is working. When in fact, it's not. And of course, yung support ng crowd para alam nyo yun, ma-hype yung patient na somehow merong progress pero wala talagang progress.
Yes, Lord. Hallelujah. Yes. Yes. Yes, Lord. Say ni gamay, wag yun na ni gamay. Bisag gamay, wag yun ni gamay. Dako gihapon. You can look at the yung pusod. Wala gyud na ni gamay. Hindi talaga yan lumiliit. Yes, Lord. Yes. Yes, Lord. Ngalan ni Jesus. Ayan, so ito na yung second part ng video na kung saan dahil nga hindi naman talaga totally gumaling yung patient and therefore nagka-cast na ng curse si Joey Teves. So pakinggan natin. Go. Look at this. Look at that. Mga bashers, kung di mo maghinulsol sa Ginoo, bali ang sakit. Hindi yan tinuro ni Kristo yung sinasabi niya na kung hindi kayo magre-repent, lilipat sa inyo ang sakit ng taong pinapagaling ko. Walang ganong teaching. Again, sinabi ko kanina na ang totoong ang Christian, okay? Ang totoong Christian, alam niya kung saan niya dadalhin ang taong may sakit. Sa medical specialist, because Christians are not anti-science. They are pro-science. And Joey Teves, para mapunta sa kanya yung glory, now I am not saying na pinagkakapirahan niya to. Possible na hindi, possible na oo. But makikita natin dito is inilalagay na lang ng tao yung hope niya kay Joey Teves. Dahil sinasamantala ni Joey Teves yung kahirapan din ng sitwasyon siguro ng tao na ito. Walang pampagamot. So, alam niyo yun, inilagay niya na lang kay Joey Teves yung hope niya. Yun nga, in the hope na gagaling siya. Pero, again, it's not working. Joey Teves, hindi niya nagagamot itong tao na ito. At dahil hindi niya nagagamot, now he is casting curses sa mga taong nagkikriticize sa ginagawa niya. Pero kani sila isong galing ulo, ay ituloy anan nila. Kung di mo magpinusto mga bashers, kini nga sakit kung para yun sa pamilya. Sa mga Jesus. And by the way guys, hindi dapat tayong matakot sa mga ganitong tao. Hindi lilipat yung sakit ng pinapagaling ni Joey Teves sa atin na nagkikriticize sa kanya. Because again, our faith rests in Christ at hindi sa mga sinasabi ni Joey Teves. Ang statements niya, mga sinasabi niya is those things are totally in contrary with the scriptures. Biruin mo, he is casting a curse doon sa mga nagkikriticize sa kanya sa pangalan ni Jesus. Gaano ka blasphemous yun? Blasphemy! Gaano ka blasphemous yung ginagawa nito ni Teves. Kaya mark and avoid. Mark, expose, and avoid these kinds of fake healers. Alright, so doon nagtatapos yung video. And nakita natin kahit 24 hours, isang linggo, isang buwan na gagawin ni Teves yung pagdadasal niya, incantation niya doon. Kasi sa totoo lang, ang ginagawa niya naman talaga is hindi naman talaga para kay Kristo. And Jesus Christ is the truth. And Joey Teves is not in the truth. Therefore,
ang ginagawa ni Teves ay wala sa katotohanan, hindi naaayon sa salita ng Diyos. So yeah, you can say anything you want against my criticism kay Joey Teves. That's fine. Etong mga ganitong klaseng fake healers, they must be called out. And people sa social media, kailangan maging aware sa mga ganitong klaseng tao. Marami pa sila at marami pa kaming i-expose dito sa Herald of Grace. So please tune in. At kung pinanood mo tong video na ito at umabot ka hanggang dito, pwede mo actually i-share itong video na ito para ma-expose ang mga ginagawa ng mga fake healers na ito sa napakadaming tao at maging aware sila. So before I end this video, nais kong i-share sa inyo ang Deuteronomy chapter 18 verse 22. Sabi dito, when a prophet speaks in the name of the Lord, if the word does not come to pass or come true, that is a word that the Lord has not spoken. The prophet has spoken it presumptuously. Ibig sabihin po ng presumptuously, ito po yung pretending, pretentious. So galing lang sa pagpe-pretend niya na alam niya yung sinasabi niya, may kapangyarihan yung sinasabi niya. He's pretending na ito ay galing sa Panginoon, pero anong sabi ng Panginoon? Hindi ito galing sa Kanya. At ang sinasabi dito, you need not to be afraid of Him. Kaya tayo hindi takot kay Joey Teves na mag-expose sa kanyang maling ginagawa. It's because ang salita mismo ng Diyos ay sumasalungat sa mga sinasabi niya. Alright, so if you find this video helpful, please share this video, leave a thumbs up, comment down below, and ipaalam natin sa maraming tao ang tungkol sa ginagawa ni Joey Teves na unscriptural, manipulation, fake healing activities. So maraming salamat at kita-kita po tayo sa susunod na episode. Peace.